Nagbabalik ang unang balita, patuloy pa rin binabantayan ang sitwasyon sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant sa Japan. Dahil sa banta ng radiation, inilikas na ang mga manggagawa na malapit sa Reactor 2 ng planta para makaiwas sa radiation. Darito ang report. Matapos ihayag na nasa 10 milyong beses na ang level ng radiation sa tubig ng Reactor No. 2 ng Fukushima Daiichi Nuclear Plant, binawi ng Tokyo Electric Power Company o TEPCO ang anunsyong ito. Ayon sa kanila, posible raw na ibang elemento ang na-detect sa pinakahuling radiation reading. Bukod sa mismong tubig sa planta, binabantayan din ang level ng radioactive iodine sa tubig dagat sa paligid nito. Sa radiation reading nitong weekend, umakyat sa mahigit 1,800 times mula sa mahigit 1,200 times ang level ng tubig sa planta. Dahil sa development na ito sa krisis sa planta, inilikas na ang mga manggagawang nasa turbine housing unit ng Reactor No. 2 para makaiwas na ma-expose sa radiation. Bilang tulong naman, nagpadala na ng ikalawang barko ang US Navy na kargado ng mahigit 850,000 litro ng tubig na ipambubuo sa mga problemadong reactor ng planta. Bahagi ito ng pagpapanatili ng temperatura nito. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang relief effort sa mga biktima ng lindol at tsunami. Kabilang na ang operasyon ng US Marines na umabot na sa isla ng Oshima para maghatid ng tulong sa mga sinalanta. Sa Kenesuma naman, hindi lang mga pagkain at supply ang kasalukuyang pinoproblema. Mahigit 550 ang nasawi sa lungsod. Kaya naman imbes na magawa nilang nakaugaliang pagpapakremate, karamihan sa mga namatay ay inililibing na lang. Hindi kasi kaya ng mga krematorium sa lungsod na tugunan ang dami ng mga nasawi. Hanggang sa ngayon, tuloy pa rin ang paghahanap sa mga nawawalang biktima ng kalamidad. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting. Philippine Ascals nagpa-party para ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa kapunan ng Bangladesh sa AFC Challenge Cup. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Hataw sa victory party ang mga miyembro ng Philippine Ascals matapos pumasok sa Final 8 ng AFC Challenge Cup ng talunin ng Bangladesh Bengal Tigers. Hindi rin siyempre nagpahuli ang ilang patron ng bar na pinagdausan ng victory party at sinamantalang pagkakataon para makihalubilo sa mga manlalaro. Aminado si James Young husband, hanggang ngayon ay hindi pa rin pumapasok sa isipan niya ang kanilang pagkapanalo. To be honest, personally, I'm still in football mode. I haven't actually the feeling hasn't sunk in that you can relax now. I'm still in the mental state of football mode where I think we have a game this day. Right now it's holiday time for us now. Naging mahirap daw ang biglang pagbabago ng klima para sa koponan mula sa malamig na Mongolia sa sobrang init namang Myanmar. A big drastic change. How were you able to adapt? I think we just had to go with it. Some of the players, we all had had trouble with sniffs and colds, especially on Mongolia, and then we come back and I think our bodies were getting used to it, but I think every player did really well. Kasalukuyan nagpapahinga ang kapatid ni James si Phil na nagre-recover sa kanyang pulled hamstring. Pero excited na raw ito at hindi na makapaghintay bumalik sa football field. He's good. He's really happy that we did well, qualified, and he's the first one to say well done. Kasama rin sa victory party ang pinakabagong addition ng Ascals, ang Filipino-Spanish na si Angel Aldeguer Hirado. Si Angel ang nakascore sa huling 2 gol laban sa Bangladesh. Muy contento por conseguir el objetivo, por haber clasificado a los Ascals. ¿Cómo te sientes ser parte de Ascals? Muy bien, muy orgulloso por ser uno más del equipo nacional filipino y muy contento por haber pasado. Sí, la gente me ha acogido muy bien y estoy muy contento. Quiero dar las gracias a todos los fans y a toda la gente de Filipinas por haber confiado en mí. Aminado si Angel, hindi naging madali sa kanya ang adjustment period niya sa Ascals, lalo't hirap pa rin siyang magsalita ng Ingles o Tagalog. Pero malaking tulong daw sa kanya ang suporta ng kanyang mga kasamahan. Muy buenos compañeros. Sí. Aunque English poco, pero muy bien, muy bien. Sí. Poco a poco intentaré aprender inglés o Tagalog. Sa ngayon, marami ng plano ang Ascals. Isa na riyan ang pag-iensayo para sa World Cup Asian Qualifiers. Kahit ilang buwan pa ang daraan bago ang mismong laro, mas maaga ang paghahanda, mas maganda ang kalalabasan. Being very cautious of what I drink and obviously staying as professional as I can. So it'll be good. We'll have a good evening this evening and hopefully everyone will enjoy themselves. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting.
Relief operation sa Myanmar, pansamantalang naantala dahil sa malakas na ulan. Sa kabila nito, unti-unti nang nararating ng aid workers ang sentro ng kalamidad sa Tarli at Tachilek matapos tumama ang magnitude 6.8 na lindol noong Huwebes. Dala nila ang mga pagkain at plastic sheets para sa mga nawala ng tahanan. Sa huling tala ng gobyerno ng Myanmar, 74 na ang nasawi habang mahigit 100 ang sugatan sa lindol. Memorial service para sa mga biktima ng lindol sa New Zealand pinangunahan ni Prince Charles. Halos 2,000 tao ang dumagsa sa Westminster Abbey para ipagdasal ang mahigit 100 nasawi sa lindol sa Christchurch. Nitong nakaraang linggo ay bumisita naman ang anak ni Charles na si Prince William sa Christchurch para kumustahin ang lagay ng mga mamamayan doon. Pope Benedict XVI nanawagan ng tigil putukan sa Libya. Sa harap ng mga debotong dumalo sa pagtitipon sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na kailangang wakasan na ang madugong bakbakan na ikinamatay na ng ilang sibilyan. Ang bansang Italy at Germany naman, bubuo raw ng plano ukol sa pagkakaroon ng ceasefire at exile na rin para kay Libyan leader Muammar Gaddafi. 7 skier na iligtas matapos matrap sa avalanche sa Utah sa Amerika. Ayon sa ulat, umakyat ng bundok ang mga biktima para mag-ski. Nang magukay sila ng snow pit para malaman ang kondisyon ng snow, doon na gumuho ang yelo at nagka-avalanche. Isa sa kanila ang kritikal habang maayos naman ang lagay ng 6 na iba pa. Presyo ng karning baboy at manok sa Mega Q-Mart bumaba. Pero ang ilang gulay nagmahal naman. May live report si Lala Roque. Lala, kamusta pamimili? Igan, ito nga, good news ang ating hatid sa ating mga mamimili, lalo na yung mga nagpaplano kung anong lulutuin nila sa kanilang mga pamilya na pasok sa kanilang budget. Bumaba nga ang karamihan sa mga bilihin dito sa palengke, partikular sa Mega Q-Mart dito sa Cubao. Ang baboy 1 kilo mula 180 ay 170 pesos na ngayon. Ang manok naman 130 pesos dati, ngayon 120 pesos kada kilo. Ang baka wala namang pagbabago, 220 pa rin kada kilo. Sa isda naman tayo, ang tilapia bahagyang bumaba rin mula 90 pesos, 85 pesos na ngayon kada kilo. Ang bangus 120 dati, ngayon 110 na lang. Ang galunggong walang pagbabago, 100 pesos pa rin kada kilo. Pero ang repolyo medyo mataas po ngayon, doble ay tinaas mula 20 pesos, 40 pesos na siya ngayon. Pero pwede naman kayong bumili ng patatas, bumaba po ang presyo niyan. 60 pesos, naging 50 pesos. Ang bawang po, yan ang medyo nagmahal, mula 100 dati ay 120 pesos na ngayon. Ang sibuyas, 60 pesos dati ay ngayon 50 pesos na kada kilo. Ang kamatis, malaki po ang minura, pwede kayong bumili. Dati 50 pesos, ngayon 25 pesos kada kilo. Sa mantika naman tayo, bumaba rin halos lahat. Sa lapad, kung dati 38, ngayon 28, 10 piso po ang minura. Ang long neck, 48, ngayon 40 pesos na lang. At ang 1 litro, 80 pesos dati, ngayon 77 pesos na lang. Sa asukal naman, bumaba rin po ang presyo Dating 64 pesos, ngayon 56 pesos na lang. Ang wash, 62 dati, ngayon 53 pesos. Sa brown sugar, bumaba rin po ng bahagya. Dating 59 pesos, ngayon 54 pesos na lang. At yan po ang ating mga nakalap na pinakahuling presyo dito sa Mega Q-Mart. Kaya po pwede nang mamili ang ating mga suke at pasok po sa kanilang budget sa araw na ito. Igan? Salamat. Maraming salamat, Lala Roque. Nagulat live po mula sa Quezon City. At oras na para sa unang chika, narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Mahigit 1 buwan po bago ang royal wedding ni Prince William at Kate Middleton, ipinakita na sa publiko ang ilang detalye sa kanilang magiging wedding cake. Ayon sa cake designer, traditional multi-layered fruit cake ang napili ng royal couple. Coated with white icing na sasamahan pa ng dried fruits, nuts at spices. At ang kakaiba sa magiging wedding cake ng dalawa ay ang 16 na uri ng bulaklak na isasama pa sa disenyo na si Kate mismo ang na-request at pumili. Si Prince William naman ay may ni-request pang chocolate biscuit cake para sa kanyang wedding reception na secret recipe daw ng Buckingham Palace.
Usapang kasal pa rin mga kapuso, ikinasal na nga po ang Hollywood actress na si Reese Witherspoon sa kanyang talent manager na si Jim Toss. Ginanap sa bahay ng aktres sa California ang private ceremony. In attendance para sa romantic event sina Robert Downey Jr., Salma Hayek at ex-husband ni Reese na si Ryan Phillippe. February last year, nang mapabalitang nagde-date sina Reese at Jim. Inanunsyo naman nila ang engagement nitong Disyembre. Violent Torpedo Tour ni Charlie Sheen hindi nga ba bumibenta? Libo-libong tickets pa rin daw kasi ang available para sa nasabing tour. May kamahalan kasi ang ticket nito na nagkakahalaga ng $575 o katumbas ng halos 25,000 pesos. I still have more stories later mga kapuso, kaya huwag kayong bibitiw. Rhea? Salamat, Luwan. Iba't ibang fire districts nagpasiklaban sa 24th Firefighting Olympics sa Maynila. Nagpabilisan ang mga kalahok sa pasahan ng hose, pag-akyat sa lubid, pagpapatunog ng bell, at pag-apula ng apoy. Ang mga bumbero ng District 5 sa Maynila ang itinanghal na kampiyon. Layo ng Firefighting Olympics na madagdagan ang kaalaman at teknik ng mga bumbero sa pagpatay ng sunog. At para sa latest na dali ng trapiko, nagbabalik po si Lala Roque. Lala. Ganito na sisilipin natin ang dali ng trapiko, 6:37 ng umaga, pero meron tayong mga nasisilip. Kung problema, walang sakit sa ulo. At ang irid namin mamaya, 4 na hinihinalang drug pusher sa Zamboanga City, arestado sa isang bypass operation. At salpukan ng tricycle at pickup truck sa Ginobatan, Albay, 3 ang sugatan. Balikan po natin Susan Enriquez, nagpapatingin dyan sa Radiation Portal Monitor ng Bureau of Customs sa Manila South Harbor. Susan! Yes, maraming salamat Arnold. Dito po tayo sa South Harbor. Alam niyo po mga kapuso, itong South Harbor, ito po yung pinakatinatawag na point of entry dahil dito po pumapasok at lumalabas ang lahat ng produktong galing sa ibang bansa at yung mga dadalhin sa ibang bansa. Kaya po kailangan dito yung masusing pag-inspeksyon ng ating mga tauhan ng Bureau of Customs. Kaya nga po dito may mga nilagay na tinatawag na Radiation Portal Monitors. Ito nga po importante para malaman, ma-detect kung ang mga produktong pumapasok dito sa ating bansa o maging yung mga inilalabas man ay may tinatawag na radiation content. Ayan, ano? Pero sinasabi nga po nila dito, may mga dumadaan dito mga container vans na nagre-rehistro na merong radiation level. Pero ito po yung mga hindi mapanganib sa kalusugan ng mga tao.